Nako, Doc, ano po bang masasabi nyo sa ating mga Cupids at sa ating Heart Hunter at this point? Okay, siguro sa iba, no, parang sasabihin nila, ano ba yung ating ngayon pinag-uusapan? Parang very confusing, but actually hindi. Ito isang sabihin na natin topic na napaka-relevant. At the same time, wag natin kasing iisipin dito yung ibang mga issues na baka may mental health issue itong mga taong ito, kaya nagkakaganito. Hindi po. Dahil kasi tatandaan natin, when you talk of bisexuality, it is yung complex way para sabihin natin na hindi po yung sasabihin na kagustuhan ng tao. It's not a choice. Kasi ang natatandaan natin, kasama na dito yung hormones, yung genetic predisposition, at saka yung environment. In fact, yung scientific explanation nila, 40% dito is genetics and 60% lang environment. So, meaning to say, yung possibility na tatandaan natin na ayoko lang maging very scientific, pero yung XY chromosomes na sinasabi. Pero mas susceptible ang isang tao na merong additional na Y chromosome for you to become bisexual. So, meaning to say, wag niyong sasabihin or i-stigmatize nyo, ay, ano yan, may diferensya yan, kaya ganito. Hindi po. Actually, po siya, interplay po of mga complexities ng genetics, hormones, at saka ng environment. Kaya, sana, yung pong mga sabihin na natin, yung mga magulang na masyadong tradisyonal, hindi pa rin naiintindihan kung ano yung nangyayari sa kanilang anak. Siguro po, it's about time na tignan po nating maigi na try to accept them and acknowledge the fact na hindi po natin pinag-iisipan kung ano po ang issue dito pagdating sa gender, dahil kasi unang-una yung mga achievements nila, yung sinasabi na pagtulong sa inyo, yung pagmamahal na ibinibigay sa inyo bilang anak, hindi po yun sabihin natin magiging dahilan na para ang pag-uusapan kasi ganito yung anak ko. Ang punto dito is nakita ko kung gaano ako kamahal ng anak ko, at natutuwa ako dahil kasi si Gino talagang minahal ng magulang niya at tinanggap. Walang yung halo na parang yung, di ba, iba pag sinasabi hindi matanggap, kung ano pa yung nangyari, nagkaroon pa ng sabihin natin pang-aabuso verbally, pero dito kaya ang isang tao nagiging maayos kasi he is being loved not only by his yung primary support group, pero yung bang nakikita mo na naiintindihan nila yung sitwasyon, kaya nagiging mabuti yung anak, hindi yung napapariwara. Tama. Pero Doc, kanina kasi nabanggit ni Gino na parang napakadali lang na natanggap ng kanilang magulang, no? Ito bang pagiging isang bisexual, bukod sa pagiging or influence ng environment, no? Innate din talaga. Parang pagka panganak sa kanila, parang syempre bata pa sila, di pa nila ma-express. Pero nandoon na talaga yung pagiging bisexual. Kaya may 40% na genetic predisposition dito dahil sa chromosomes. Pero tatandaan mo, ang phasing nito nag-start at 14. Hindi katulad yung tinatawag na sa mga lesbian or sa gay na sinasabi, yung mga talagang true homosexual. Meron kasing tinatawag na egosyntonic at saka egodystonic. When you talk of egosyntonic, parang sinasabi mo na pinanganak akong babae, so babae ang tingin ko sarili ko. Pero pag egodystonic, pinanganak akong babae, pero ang tingin ko, pag tumingin ako sa salamin, lalaki ako. Okay. So, nagkakaroon ng ganito. So, unlike pag bisexual ka, it comes to a phase, pero akala mo phase yun, pero ma-realize mo, ako pala to. Gusto ko rin pala ng babae, gusto ko rin ng lalaki. So, pero hindi discriminating yung dating dito kasi alam ko kung sino ako. Oh yes, ayan na nga. Pero do kasi, alam mo ako personally, may mga kakilala ko na, alam mo yun, pumasok sila sa isang relasyon and then eventually na tali sila doon na sa isang relasyon na sila, no? And then eventually marirealize nila na hindi pala ako, parang mga late bloomers. So possible pala na late na nila madidiscover talaga na yun ang totoong pagkatao nila. Ang bisexuality, magugulat ka kasi it's either it starts at early as 14 years old, nag-umpisa, or late at 40s. Kaya iba parang nakapag-asawa na, and then baka sabihin mo, bakit sumama sa ganito? Yes. Hindi ito sinasabi na parang, hindi kasi ayaw na nila ng hindi. May mga tinatawag talagang late bloomers at doon lang na discover yung sarili nila.
Ayun. Thank you so much, Doc, sa inyo pong ibinigay na komento. Pero eto naman ngayon tanungan ulit tayo para mas makapili pa ng ating Heart Hunter. Ang portion na ito ay tatawagin naman nating Bida Me, Bida You. Bida-bida. Tsara, hindi. Bida Me, Bida You. Oh, alam nyo na, ibig sabihin magbibida-bida talaga kayo. This time ang gagawin natin syempre, mas nakakakilig pa. Simple lang naman yan. Oo, magbibigay tayo ng mga setting. Ayan Tapos ang ating mga cupids, syempre, mag-i-improvise lang sa kung papaano nila ibibida ang sarili nila sa sitwasyon na iyon. Okay? Eto na, ang ating unang eksena para sa ating cupid number 1 at ang ating Heart Hunter Si Heart Hunter, ayan, nahihirapan sa kanyang work. O, yan ang sitwasyon Anong gagawin mo? Paano mo ibibida ang iyong sarili para mapakilig siya at mapagaan ang kanyang feelings? Okay? Ready na ba? Cupid number 1, Yes po. Carlos? Opo. Okay, take it away. Para sa akin po kapag nahihirapan siya sa work, walang ibang sasabihin kundi, ako lang yung pahinga mo. Walang kang ibang pupuntahan, wala kang ibang kakainin, ibang comfort food kasi ako yung comfort mo eh. 'Di ba? So since pagod ka, pwede kita pagluto. Pwede tayo pumasyal sa park, sa amang lugar na gusto mo. Pwede kita manood ng movies na gusto mo. If kung di ka pa rin satisfied sa mga ginagawa ko, pwede naman tayong, ano ba pwedeng gawin na nagpapasaya? Simple lang. Mag-cuddle tayo. Diba? Ay hug eh. Kasi yun ang comfort eh. Kasi pag pagod ka, unang-unang mong gagawin, tatanungin mo kung bakit saan ka ba nahihirapan? At kapag alam ko na yun, edi sure bull, kung ano mo yung gusto mong gawin natin. Di ba? Kasi may oras lang, may hangganan lang tayo eh, di ba? Kaya kapag pagod ka, isipin mo lang na may naghihintay sa'yo at ako yun. Ay, ang ganda nun! Gusto ko Diba? yun, cuddle. Oo. Oy, ano yun masarap sa pakiramdam na alam mong may taong nandyan para sa'yo. Na kumbaga, pagka-uwi mo, siya ang pahinga mo, di ba? Hindi yung pagka-uwi mo, bangayan pa kayo, di ba? Pangit yung ganun kapangit ka banding. So, ang sarap marinig yon, di ba? Sa taong talagang mahal mo, di ba? Ako ang pahinga mo. Uy, grabe naman, ginagalingan naman talaga ni Carlos! Thank you so much sa ating Cupid number 1. Ayan na. Uy, mukhang ready na rin, hindi ba ready? Kaya yan. Pahambol pa, no? Eto na. Ang gagawin mo naman, eto ang iyong setting, okay? Si Heart Hunter ay may problema sa pamilya, okay? Anong gagawin mo? Paano mo ibibida ang iyong sarili para mapakilig siya at mapagaan ang kanyang feelings? Okay, let's go. Alam mo, ang gagawin ko para sa'yo, Gino, yung mismong presence ko lang. Andyan ako. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Kung ano man yung nararamdaman mo, gaano man kabigat yung pinagdadaanan mo, pwede mo ako maging shoulder to cry on. Pwede kang mag-open sa akin. Hindi kita i-judge sa kahit na anong sabihin mo. And eto, simple lang naman din. Talikuran ka man ng buong mundo, talikuran ka man ng pamilya mo. Ako, ibahin mo ako sa kanila. Dahil ako, hindi kita iiwan at mamahalin pa kita ng lubos-lubos. Ayun lang po. Talikuran ka man ng kahit sino. Ikaw haharapin. Haharapin, literal. Ay, masarap sa pakiramdam yun. Oo. Yung, ang dami-dami mong kalaban, lahat sila kalaban mo, pero ikaw, kahit ako lang ang kakampi mo, ilalaban natin yan. Wow, naman talaga. Ilalaban natin yan. Thank you so much sa ating mga Cupids. Heart Hunter, anong say mo naman dyan? Parang natatahimik ka. Hindi, ang galing kasi pareha sila caring. Tapos, alam nila talaga kung paano i-handle yung partner nila kapag may problema sa work or pamilya. Kasi yun naman talaga yung magiging partner mo is hindi lang basta partner. Mm-hmm. It's na rin, parang makakasama mo sa buhay, sasabihan mo ng problema mo para mas gumaan ka. Yung hindi lang basta sasabihan mo yung mga bigat mo, yung mga pasan mo sa buhay. It's parang sasabihin mo lang para mabawasan yung bigat na nararamdaman mo.
Tama. At saka kaya tinawag nga nating partner, ibig sabihin may partnership, no? So kung yung isa, kumbaga down na, kailangan mo siyang iangat, kailangan mo siyang itaas, kayo maghihigitan kayo pareho. 'Di ba? So ang sarap-sarap sa pakiramdam niyan. Ikaw ba yung mga naging ex mo noon, Gino? Binubuhat ka ba pataas? Yes po. Meron, ganun din naman po yun. Tulungan din talaga yung mga ex ko po. Wala naman pong naging pabigat sa amin isa't isa. Kaso nga lang po, may times na naloko din po tayo. Hindi lang pala tayo yung binubuhat nila. Dalawa kayo, no? Mahilig siyang bumuhat. At sa sobrang galing niya magbuhat, 2, 3, indami. Parang si Chloe, ang dami ring nabuhat, ano? Ang hirap naman nun. Pagka nalaman mong ang dami niyang binubuhat, sabay-sabay kayo. Huwag ganon, mga kapatid, ha? Bad yun. Kayo talaga, oo.